One of the biggest but underrated cities in Taiwan ay ang Kaohsiung. Alam nyo ba, it's actually a major port city and used to be Taiwan's industrial hub. Pero ngayon, transform na siya into culture, art, street markets, and amazing food spot. So if you wanna know how to get to Kaohsiung, the best places to visit, food spots, day itineraries, and travel tips, this video has everything you need. My name is Doc Sammy, and tara, let's explore Kaohsiung together. Good morning guys! Today is our day 6 here in Taipei, and today is October 13, 2025. So ngayon guys, late na kami lumabas, 11 AM. And actually nag-early check-out na kami kasi today pupunta tayo ng Kaohsiung. So since maaga pa, yung schedule kasi ng train namin is 1:30 PM. Kakain muna kami ng brunch guys, para may energy tayo. Original plan ay pupunta sana kami ng Chiang Kai-shek, pero tinanghali na kami ng gising, kaya naman we decided na mag-food trip na lang muna dito sa Ximanding. Buti na lang na naabutan namin ang Xing Futang na hindi ganon kahaba ang pila. Blockbuster naman talaga ang Xing Futang kasi famous sila sa kanilang brown sugar boba milk tea. 100 NTD, finally nakabili na. After bumili ng Xing Futang ay dumiretso na kami sa aming favorite breakfast spot dito sa Ximanding, ang Yonghe Soy Milk. Eating guys, and grabe solid for ilang araw. Mga siguro twice na doon kami kumakain. Pero all I can say is super. So try nyo yung Yonghe Soy Milk, perfect spot for breakfast. And then we decided na pumunta na sa Taipei Main Station, and we decided din na sumakay na lang ng taxi. To take note na cash payment lang palang tinatanggap ng mga taxi dito sa Taipei. Guys, yung nabayaran pala namin ay 95 NTD. Sobrang bilis and comfy pa, 'di ba? Walang scammer dito na taxi, guys. Legit. So let's go. First time namin sasakay ng TSHR dito sa Taiwan, guys. Kaya kinakabahan na naman ako. So, hanapin muna natin yung TSHR counter. Nakabook na pala kami ng tickets sa Klook. Kapromo kasi sila. Buy one, take one yung THSR ticket, and we just paid around 2,300 pesos. After booking your ticket, don't forget na magpa-reserve ng seats and ng departure time and date. Since meron na kaming reservation, dumiretso na kami dito sa ticketing office nila. Nag-claim lang kami ng aming physical ticket, and meron palang option na pwedeng magpa-change ng time, pero once lang. Kaya naman we decided na kumuha ng mas earlier na departure time. After getting our ticket, ay dumiretso na kami sa platform. Para makapasok, iscan mo lang ang inyong ticket dito. And huwag mong wawalain ito kasi ito din yung gagamitin mo upon exiting the gate. Check nyo talaga sa monitor kung anong platform kayo sasakay and anong oras ang dating ng inyong train. Para may idea din kayo, ito pala yung THSR ticket. Makikita nyo dito yung departure time and arrival time. Also, anong train number ang sasakyan nyo, ano yung car number and seat number nyo. May QR code kayo makikita, and yan yung iscan nyo upon entering and exiting the gate. Car number yung nakalagay sa ticket namin, kaya eto pumipila na kami. Bye-bye! Bye-bye Taipei! Naglit lang din yung inantay namin, and finally, nakaboard na kami dito sa train. We are inside TSHR bound for Joying. Yes, papunta na tayo ng Kaohsiung. Sakto talaga yung time, and we are seated na guys. Napaka-komportable, napakaluwag. Papakita ko sa inyo. This is our seats. Ayan. Ayan, may maleta sa harap guys ha, pero nakaka-move ka pa din. Tapos, eto na siya. Hindi siya puno guys. And for example, kung gusto mo maglagay ng small luggage, dyan pwede guys. Kasyang-kasya. Actually, kasya itong mga luggage namin dyan. Pero hindi na namin binuhat kasi mabigat. Kaya dito na lang siya kasi comfortable din naman. Ayan guys, inopen ko yung aking table. Okay naman. Ayan. Actually, our first time na sumakay ng TSHR dito sa Taiwan, and so far, good naman yung naging experience namin. If i-compare ko sa experience namin sa Japan, well, dito sa Taiwan, sobrang dali and napaka-simple and madali siyang sundan, guys. Kaya, kayo guys, okay, if magta-travel kayo sa Taiwan, pwede na kayong mag-TSHR kung gusto nyo pumunta ng Lishan, Kaohsiung, Chiayi,
Tainan or even in Taichung guys, kayang-kaya naman siya. And merong pass na available which you can purchase na THRSR flexible and consecutive pass. Siguro next time i-avail naman yan. Pag halimbawa gusto namin bumalik dito, tas ibang city na naman yung aming babalikan dito sa Taiwan. For now, Taipei and Kaohsiung lang muna. And actually, we plan sana na mag-Alishan pero hindi na talaga kinakaya ng schedule namin guys and ng energy. Sobrang layo ng Alishan but well soon, babalikan natin ang Alishan. So magpapahinga muna tayo. And let's enjoy the ride. Excited na ako mag-Kaohsiung. I was quietly protective of my heart to reassure that I could break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit. After traveling for 2 hours, finally nakarating na kami dito sa Zuying Station. And all I can say, it was the best and most comfy train ride na na-try namin dito sa Taiwan. If lalabas na ng THSR, scan mo pa din ang inyong ticket upon exiting the gate. Ito naman talaga napaka-relaxing na experience naman sa TSHR. As in, mga nasa 2 hours din kami andon. And ito paglabas namin, hindi rin kami nahirapan. Sobrang dalig sundan ng kanilang TSHR dito. Ito na din pala, itong Global Mall upon exit nyo sa train. And yung ginamit namin palabas, ayun pa din ticket namin guys, QR code lang. So, ayun guys, pupunta na kami ng train station. Easy card pa din yung gamit namin dito. Paglabas, ito, sa exit 2 din, may mga shops na din. May mall, Shinkong Mitsukoshi Mall. Ano pala, lalabas pa pala ng TSHR. Tapos, ayan, punta na tayo ng train station. Welcome to Kaohsiung! Ayan na, train station na. Pagkalabas, makikita mo na agad ang Zuying train station. Easy card pa din yung gagamitin naman dito and from Zuying station, sasakay kami ng Red Line going to Formosa Boulevard Station. More or less 7 stops at 14 minutes na biyahe ay nakarating na kami dito sa Formosa Boulevard Station. And from here, lilipat kami ng Orange Line para bumaba sa Sianjin Station dahil dun mas malapit yung hotel namin. Formosa. Ari. So we are here at the Orange Line. So, 1 station away from here, Sianjin Station. From there, konting lakad na lang to our hotel. And finally, ayan na yung hotel namin guys, Sky One Hotel. From exit 2 ng Sianjin Station, naglakad lang kami ng mahigit 300 meters para makarating dito. This is Sky One Hotel located in Yuhen Night Market. Smooth and fast lang yung check-in dito and finally, andito na kami sa aming Quick room tour dito sa Sky One Hotel. Ayan, pagkapasok nyo, ito agad yung bubungad sa inyo. Ayan, Eiffel Tower. Tapos dito na yung bed namin. Yan, this is the bed. And malambot yung bed, malinis yung bed. And meron tayo ditong sofa. Ayan, center table. Dito meron tayong telephone. Tapos, ito yung cabinet nila. Ayan. And then dito, may working table. Tapos, nandito na din yung free bottled water and coffee, heater, and mini ref. What I also love ay meron kaming view, guys. Gusto ko talagang may view, natural light. So, ito. Ito yung toilet, guys, na napaka-spacious and clean. Ayan. Wala lang bidet dito, guys, ha? Pero isa-survive natin ng walang bidet. That's me! Napagoda na. So, meron dito, tawag dito, baso. Ayan. Ay, sa husband ko pala yan. Ayan. Blower. And then, towels. Wala silang toothpaste, toothbrush na free, guys. Kasi parang may ano sila, pinost naman nila na hindi sila nagpo-provide. Kasi may environmental standard daw sila. Ipopost ko na lang sa video nito. Yan. Meron namang shampoo and body wash. And this is the shower area. Separate from the
Ayan, dyan. So far, napakalinis ng room namin. Napakaganda, spacious, clean, comfy. This will be our home for 2 nights here in Kaohsiung. This is here at Sky One Hotel, guys. And located lang siya malapit sa Sianjin Station and walking distance na din sa Night Market and Formosa Boulevard Station. Book ko ito sa Agoda for around 3,300 pesos. Actually, may mas cheaper pa na room dito pero wala kasi siyang window. Gusto ko talaga ng window and konti lang naman yung difference kaya ayan. Pinook ko na itong superior double room. Yan guys, you can also book this one sa Agoda. Grabe, napakamura ng hotel dito sa Kaohsiung. Sobrang daming option, but this one yung napili ko kasi malapit na lang siya sa lahat. And of course guys, kung magbubook kayo sa Agoda, don't forget to use my Agoda code, SAMIAGODA, for 10% discount sa hotels. Yes, sayang din guys. And if hindi nyo pa alam paano siya i-claim, well, punta lang kayo sa Agoda app and then check nyo yung deals. Tapos i-type nyo Sami Agoda in capital letters. Tapos i-check nyo lang yung blue na checklist. And voila, automatic na siya na magagamit once na mag-book na kayo ng hotel. For activities naman, don't forget, Doc Samik Look pa din. Yes! And magpapahinga muna kami guys. Balikan ko kayo later pag gagala na kami. Guys, nakapagpahinga na kami saglit. Time check, 4:41 PM and now we are going to our first destination here in Kaohsiung, ang Pier Arts Center. Punta tayo sa Pier Art 2 and from here mga 1 station lang naman siya. So, ayun, we decided mag-train na lang kami since malapit naman yung train station sa hotel namin. We are here at Sianjin Station and easy card pa din yung gagamitin namin. Pupunta kami ngayon ng Pier Art 2 Center and dito kami bumaba sa Yanchengpo Station. We are here at Yanchengpo Station. Ayan. Exit 1 tayo guys kasi doon malapit ang ating pupuntahan. The station guys, lalakad tayo ng mga 5 minutes going to Pier Art 2 Center. Yan. Medyo tahimik talaga yung vibes dito sa Kaohsiung guys. Nanyo. Welcome to Pier Art 2 Center! Welcome to Kaohsiung! Ito muna tayo guys. Cute! Welcome to Pier Art 2 Center here in Kaohsiung, Taiwan! Alam niyo ba guys na etong mga ito ay old warehouse na kinonvert into art and creative spot. And this is one of the top attractions here in Kaohsiung. Napakaganda, napaka-vibrant, and libre pa ang pagpunta dito. Ah. Bye! Bye-bye! Grabe guys, all I can say, napaka-nice, napakaganda ng lugar. Dito pa lang kami banda guys. Kanina pa kami sa spot na yan, hindi pa kami nakakaalis. Pero pupuntahan namin tong may yellow na robot. Ayan. Siguro tomorrow na kami sasakay ng ganun na train guys, or tram. Ayan. Mag-ano muna kami. Stroll lang. Yan yung mga old warehouses guys na tingnan nyo, napaka-aesthetic. Kinonvert talaga into gani. Napakaganda talaga guys. Naa-amaze talaga ako kung gaano kaganda ang mga warehouse dito sa Pier Art 2 Center. Alam nyo ba, isa itong mga old warehouses na kinonvert at ni-renovate into art spaces. All I can say, first day in Kaohsiung, amazing. Amazing na agad. Tingnan nyo, mga old warehouse. Ginawang exhibition. Ang ganda. Ang ganda. The renovation started last 2001 and nowadays sikat na sikat ang Pier Art 2 Center. Punong-puno ito ng makukulay na buildings and art gallery na love ng mga locals and ng mga turista. May light rail train din pala na dumadaan dito sa Pier Art 2 Center. Kaya naman napaka-accessible talaga, especially kung sumakay kayo dyan sa light rail train.
Just a few steps away ay makikita mo na ang the Great Harbor Bridge. This is Taiwan's largest rotating pedestrian bridge and inopen siya last 2021. Umiikot talaga siya 360 degrees to let ships pass. And best part, maganda ang sunset view dito. So, ito pala yung Great Harbor Bridge, guys. Ang ganda. Sinasabi ko sa inyo, ang ganda. Ba't hindi pa kayo nagka-Kaohsiung? Kung pupunta kayo ng Taiwan, isali nyo na ang Kaohsiung, guys. Napakaganda. First time ko, pero grabe. Na-amaze talaga ako, guys, sa beauty ng Kaohsiung. Ito pa lang yung napupuntahan namin, guys. Pero grabe. Amaze na ako. So, tinawid namin yung bridge, guys. And ito yung nakita namin. Shop! Kaohsiung Port. Snoopy. Ba't si Snoopy yan? Yan. May mga kainan din dito, guys. Ang grabe, ang ganda. Oh my God. Pwede din pala kayo mag-shopping dito ng shoes, guys. Oh, sobrang dami. Naka-sale pa. For example, neto. From 3,480, 2019 na lang. Ang dami, guys. So, aside sa sightseeing, pwede kayong mamili dito ng mga shoes. Usually, $2,590 na lang siya. Ito, Puma. Si Puma is, hindi ko maintindihan yung sulat. 2,090 ito, from 3,480. Ang kakastrol naman, nakita din namin ang National Kaohsiung Music Center. This was opened last 2021 and it hosts concerts, pop festivals, and cultural events. This is a perfect way talaga to end a day of art and architecture dito sa Pier Art Harbor. And for our dinner, dumanatsa na kami dito sa Yuhen Night Market, one of the oldest and most iconic food streets in Kaohsiung. Dito sikat na sikat ang fresh seafoods, budget-friendly street food, and even halal option. Super lapit na nito sa aming hotel, even sa Formosa Boulevard Station, kaya perfect stop talaga ito after exploring Pier R2 Center. Ika. Lahi, sarap, guys. Napaka-crispy. Pork pepper bun. 450. 50 NTD 1. Masarap siya, pero yung sa ilalim niya, dito banda, medyo matigas na. Tingnan nyo. Pagod. Napagod? Napagod. Natutong. Oo. Sit. Pero masarap siya. Unlike sa Ximending Night Market na mas shopping and modern vibes, dito sa Yuhen Night Market ay puro legit Taiwanese street food, fresh seafood, and budget-friendly eat. 60 NTD. Let's drink, guys. Ba talaga milk tea ng Taiwan? Grabe. Grabe. Nakuha kayo eh. Good morning, Somis! Today is our day 7 here in Taiwan. And today, andito tayo sa Kaohsiung. Time check, 9:30 a.m. And let's start our day here sa Kaohsiung. Explore natin yung mga tourist spots here. Kaya let's go. Solo na naman akong gagala this morning kasi mamayang hapon pa kami magkikita. Sabi ko, magpahinga na muna siya dyan. Kasi kaya ko namang mag-ikot na ako lang. Especially here in Kaohsiung na malalapit lang naman yung mga tourist attractions. Kaya guys, samahan nyo ako today. As a first time here in Kaohsiung, pupunta natin yung mga di dapat ma-miss na mga attractions here. Sobrang dami, guys, actually. Pero let's see kung ano ba yung kayang-kaya ng powers natin. Commute and DIY na naman tayo, and from Xianjin Station ay babiyahe tayo going to Formosa Boulevard. Andito na ako sa train station, guys, sa may Xianjin train station. So from here, sasakay tayo ng red line going to Formosa Boulevard. We are here at Formosa Boulevard. Puntahan muna natin yung Dome of Light, guys, para ma-explore natin siya. Ayan, dito lang din yung Dome of Light. Yan, sinusundan ko lang ito. Yan, yung mga signage. Wow! Hello, ang ganda! Ang ganda, guys. Check mo.
Kasamis, welcome to Formosa Boulevard Station, isa sa pinaka-iconic at most Instagrammable station dito sa Kaohsiung. And the Dome of Light is the largest glass work in the world. Ganda guys! Ang ganda! Dito naman banda. Iba din yung nakalagay sa taas. Ayan, dragon. Dragon ba yan? Dragon ba? Ayan. Ang ganda! One of the most beautiful train station talaga to, Formosa Boulevard. Napakaganda. Ooh. Formosa Boulevard Station is the intersection of Kaohsiung's red and orange MRT lines. Kaya naman daanan niya talaga ang station na ito. Near sa station ay diretso na tayo sa ating next stop, which is ang Dragon and Tiger Pagodas. We finally made it here sa Dragon and Tiger Pavilion. And from here guys, madami na kayo mapupuntahan. Like yung Spring and Autumn Pagodas. Tapos yung, ano pangalan nun? Yun, nag-taxi na lang ako going here. Hindi ko na kinakaya yung sobrang init. Grabe. Nagugutom na ako. So, explore muna tayo saglit guys. Yeah, let's go. Located right beside the Lotus Pond, the Dragon and Tiger Pagodas are one of Kaohsiung's most iconic landmarks. Kung papasok ka pala dito ay dapat dragon ka muna papasok and then tiger palabas. It symbolizes turning bad luck into good fortune. Kaya naman sundan nyo talaga ang tamang direction kapag pupunta dito. Sobrang daming tao. May nakatour kasi guys. So nabutan natin sila kaya medyo crowded doon. Unahin muna natin sila. Unahin natin yung ibang spot before we go there. By the way, ito pala yung Lotus Pond. And dito located ang Dragon and Tiger Pagoda. And habang naglalakad ako, nakikita ko na yung Spring and Autumn Pavilion. Ang Autumn and Spring Pavilion ay kilala as colorful na structures sa paligid ng lake. Makikita nyo kasi dito ang Giant Dragon Walkway na parang hinahabol ka papunta sa two pagodas. Grabe guys, ang ganda ng details dito. Sobrang intricate ng scales, colors at artworks. Let's go to our last spot, guys. Sobrang ganda sana dito. Ang init lang. Tanghaling tapat. Huwag kayong pumunta dito ng mga ganitong oras. Grabe. Masusunog talaga kayo. Ang init. Ina ko nakapasok doon sa Dragon and Tiger Pavilion kasi may nagtutour nga. Sobrang dami ng tao. Maliit lang yung area. Sobrang dami nila. Kaya ayun. Feel ko hindi ko na mababalikan yung spot. Sayang. Kaso lang, ayun na nga, sobrang init, tapos siksikan. Yun, wag na lang. Nakakuha naman ako ng pictures and videos. Kaya next na tayo. Ito na yung last na pupuntahan natin dito. And totoo talaga yung chismis, guys. Mas mainit talaga dito compared to Taipei. Sobrang humid. As in. Pero sobrang ganda. So, soon babalikan ko talaga ang Kaohsiung. Explore ko talaga ng mas matagal ang area na to. Together with another area din like Tainan. Ang daming magagandang spot. Ito na naman tayo, hindi makamove on. And natagpuan ko ang 72 meters tall na statue ni Xuanzang Shangdi. Sinasabing God of the North and protector laban sa bad energy. Kaya marami talagang pumupunta dito to pray for protection. Locals come here to pray for courage, career luck, and safe travels, kaya perfect stop for travelers like us. So kanina nag-taxi na lang ako going here. Hindi ko na kaya yung init. And yung bayad lang naman is more or less 120 NTD. So 200 pesos ganun for a 4 kilometers na biyahe. For me, okay na yun guys. Bahala na. Hindi na talaga kaya. Grabe na talaga yung pagod sa init. So tingnan nyo guys, we are here at Kaohsiung Fine Arts Museum. Ayan na yung museum. Tingnan nyo, napakaganda and relaxing ng vibes dito sa Fine Arts Museum. Alam nyo ba bakit ako andito sa Kaohsiung Museum of Fine Arts? Gusto ko kasing mapuntahan ang Kaohsiung LRT Green Line na Kaohsiung Museum of Fine Arts Station. Isa kasi ito sa pinaka-scenic na station dito sa Kaohsiung. Napakaganda din ng LRT Green Line kasi napakaganda ng view pag sasakay kayo dito. Kung sasakay pala ako dito guys, ayan, Hamasen na. Okay. Hamasen.
Tapos from here, pwede na akong lumipat papuntang Tianjin. O, di ba, bongga? Tingnan nyo guys, ito yung LRT train dito sa Kaohsiung. Napaka-modern at sleek, sobrang linis at well-maintained. May large window ito kaya super scenic yung view habang nakasakay ka sa train na ito. Soft seating din guys, kaya napaka-komportable kahit ilang station ang layo. Dito ko na-realize bakit hindi ganun katao ang kanilang train station sa subway. Mas prefer kasi ng mga locals na dito sumakay. And even ako, sobrang nagustuhan ko talaga ang pagsakay sa kanilang LRT train. So guys, we made it guys sa Hamasan LRT station. And actually, hindi ko... As in, surprise ako, hindi ko na-expect na makakarating ako dito sa Hamasan Cultural Railway Park. Yan, daming train, guys. Ganda. Yung station nila, napakaganda. Hamasan LRT station. So, ito yung mga train. Lumang train. Ang Hamasan, or also known as Takao Railway Station, is one of Kaohsiung's oldest rail hubs. Inopened lamang siya noong 1908 during Japanese rule. Ngayon, transform na siya into a creative park with art installations, cafes, and exhibition. Sobrang ganda guys dito sa Hamasan Park. Ayan. So, yan na yung LRT Green Line na sinakyan ko from Fine Arts Museum. And this is like the last stop pa to? Hindi ko sure. Yeah. Tingnan nyo, dito nyo makikita ang old railway tracks turn into a scenic park ng mga train. So kung train lover kayo guys, perfect ang lugar na ito for you to explore here in Kaohsiung. Wala yung Takao Railway Museum na gusto kong puntahan. So, dyan yung Takao Museum. Dito naman yung Hamasan Park sa labas. Sobrang lapit lang niya. As in, yan na yung LRT Green Line, guys. OMG! Naman naghamasan ako, guys. Kasi actually, I'm planning to go back sa hotel. Tapos, mag-transfer ako sa Hamasan. Ayan eh. Train station na to, Hamasan. Yan yung Hamasan Station. Paglabas mo ng Hamasan Station, eto na yung Takao Railway Museum. Takao Railway Museum, here I am. Sarado ba? Oh, sarado. Closed for internal equipment maintenance. So, eto yung, ano to? Hamasan City and the World. This is the representative architectural complex of Hamasan. Galing. Guess what? We are back again here at Pier 2 Arts Center, guys. Ayan. Yes. We are back again here. Gusto lang namin i-explore ulit. Yes. And as usual, napaka-chill talaga ng vibes dito. Ayan. Woo! Kasama na natin ngayon sa IC. Natulog. And alam niyo talaga na fave ko ang Pier R2 kasi binalikan talaga naman for this afternoon. At dahil may malapit na LRT station dito, which is ang Dai Station, ay sumakay kami ng LRT. Good decision kasi na-explore at nakita namin ang harbor area ng Kaohsiung. Again, convenient and comfortable ang train na ito. Tapos habang nagre-ride kami, makikita talaga ang napakagandang waterfront at harbor views. Nandito kami ngayon sa Kaohsiung Center station. 4 minutes na lang. Ano guys? Sumakay kami doon sa may Pier 2 Arts Center. Tapos baba kami dito. Tapos ngayon, sasakay na naman ulit kami. Alam mo, nakaka-relax itong LRT station nila. Mostly green line. Dumadaan talaga sa mga top tourist attractions here in Kaohsiung. Sobrang gusto ko talaga yung vibes. Napaka-relaxing. Parang kang nag-sightseeing bus, pero tram yung gamit mo. Nakita pala namin itong 85 Sky Tower, which is the most iconic skyscraper in Kaohsiung.
Over 25 years old na ang building na ito and one of the tallest building in Taiwan outside Taipei. Meron siyang taas na 378 meters with 85 floors. And eto, napadpad naman kami sa Love Pier dito sa Kaohsiung. This is a romantic waterfront spot na located near Pier 2 Arts Center and Kaohsiung Harbor. Ganda din ang night vibes dito kasi lights reflect on the water, giving a cozy romantic ambience. And again, sobrang tahimik pa din talaga dito, guys. As in, yung mga tourist spots dito, hindi siya crowded. Talaga. Unlike sa Taipei, every corner talaga maraming turista. Dito, meron iilan, pero hindi talaga busy yung street dito. Pakita nyo sa likod ko. Yan, yung music center. Yeah, Kaohsiung Music Center. Yan, pink na pink. Dahil sa Blackpink. Yan na siya. Yan, ang ganda. Pwede pala kayo sumakay dito ng gondola, guys. Tapos, ililibot nila kayo doon. Yan. Hindi na kami sasakay kasi gutom ox. So, from here, guys, pupunta kami ng night market. Yes, mag-ano na kami. Mag-Uber na kami, guys. Kasi mura lang din naman yung pamasahe. Hanap tayo ng mga kakainan, guys. Gusto namin kumain ng braised pork. Yes. Parang pare sa atin. Kasi hindi kami nakakain doon sa Taipei. Naghahanap kami. Mostly dito yung miswa, guys. Matabang siya, pero lalagyan mo pa ng konting timpla. Kasi matabang talaga siya. Day 8 here in Taiwan, and today is our last day. Nakakasad. Pero yes, still we have some time to explore at gumala, guys. Kasi later pa 8 PM yung flight natin. So, yeah, gagala muna tayo. 10:30 na kami nag-check out. 11 yung check-out time nila. And may ilang spot lang tayong pupuntahan today. Chill vibes na lang. Kakain muna tayo ng breakfast dito sa Family Mart. Sobrang nagustuhan ko yung laid-back vibes ng Kaohsiung talaga. Kaya babalikan ko talaga tong Kaohsiung soon. So, tapos na kami mag-breakfast. Time check, 11:17 AM. And now, we are going to our first stop. And alam nyo guys, magta-taxi na kami para hindi maubos yung oras namin sa pagko-commute. Which is, mga babayaran siguro namin neto is 150 NTD. Yes. Nag-Uber na kami guys, kaya let's go. Eto guys, so importante i-install nyo na yung Uber nyo para pagdating dito, gagana na agad. Ayan, laking tulong talaga ng Uber if ayaw nyo nang maglakad. And makakasave kayo sa Uber guys if madami kayo maghahati sa fare. And we are here at National Science Museum and Technology here in Kaohsiung. Ayan, so nabayaran namin guys is 150 NTD lamang. Yes. Mag-museum tayo kasi medyo mainit sa labas. Pag mga ganitong oras, tas andito kayo sa Kaohsiung and medyo mainit, mas better na mag-ano kayo, mag-indoor. Ayan, National Science and Technology Museum of Kaohsiung. So we are here sa first floor. Ayan, so ito pupuntahan natin guys. By the way, may ano pala sila? Private exhibition. Ibang price naman siya for this one. Sige, go. Punta muna tayo ng 6th floor. Kasi meron pa dun. Oh. Okay, so 6th floor tapos pababa tayo. Nagbayad na pala kami ng admission dito for around 100 Taiwan dollars for adult.
First naming nakita sa museum ay ang calamity section. Super interesting kasi hindi lang ipinapakita yung epekto kundi pati kung paano ito may prevent. Makikita mo kasi yung engineering techniques para hindi masira ang buildings, early warning system para alerto ang mga communities, at iba't ibang preparedness strategies. Pati nga relief goods pinakita dito guys na wala talagang tatak. As in, plain na nasa karton lang. Nakita din namin sa landslide section ang mga techniques na ginamit nila gaya ng stabilization, proper drainage system para talaga maiwasan ang paggalaw ng lupa. This is how they control landslide here in Taiwan guys. Amazing. Ayan. So yan yung normal. Pag laging umuulan, nababasa yung soil, tapos dadami na yung water, the tendency is na landslide na. What they did is, naglagay sila ng pipe. Ayan, yung pipe. Rainfall pipe. Water. Parang ganyan, meron sila dito ganito. Ayan. So, may pipe pala sa loob para yung water hindi maipon sa loob ng soil at hindi magkakos ng landslide. Kaya yan. So, ginawa nila, nilagyan nila ng ganyan pipe. Tapos yung water dyan dadaan. Amazing, di ba? Oo, dyan dadaan yung water. Interesting talaga na malaman at makita kung paano ang local community sa Taiwan ay nagpaplano at naghahanda para sa mga landslide at iba pang calamity. Iba't iba ding exhibition sa loob guys, and eto nakita namin ay may bayad na kaya nilagpasan na lang namin at dito kami dumiretso sa free exhibit. Next, pinuntahan namin ang 5th floor kung saan makikita nyo ang The Products of Taiwan section. Grabe, ang ganda dito kasi pinakita nila ang mga unique inventions, local products at modern technologies na galing sa Taiwan. Computer powerhouse din pala yung Taiwan guys, tingnan nyo. Ilang millions of personal computers ang nagawa nila. Ayan. Naging made by Taiwan. Grabe, amazing. Makikita mo dito ang eco-friendly gadgets, innovative appliances, hanggang traditional crafts na modernized na for today. May interactive displays din sila na pwedeng itest ang mga products while learning kung paano ginawa at bakit special sa Taiwan. And the famous badminton and tennis brand ay dito nyo din makikita sa Taiwan. Taiwan's Pride World Brands. No? Saan siya nga brand? Bank. Bank. Mga laptop ng brand, Bank, Asus, Acer. We're done here guys. Ang lawak pala ng dito. National Science and Technology Museum here in Kaohsiung. And after nito, magsisusa na kami kasi lang init talaga. So, we will be going to mall. Magmo-mall tayo. As in guys, wala na talaga kami masyadong energy kasi pang 8 days na naman dito. Sobrang nakapagod na talaga. Yes, kaya ayan, inaano na lang namin kung ano yung kaya ng katawan namin. Yes, di pala kaya talaga as a tita traveler na sunod-sunod yung gala. After exploring the museum, we headed to Dream Mall, isa sa pinakamalaking shopping malls sa Kaohsiung. We are here sa Dream Mall, here in Kaohsiung. Sobrang ganda ng Dream Mall guys, which you can also include sa itinerary nyo kasi along the, lapit lang siya sa Pier R2 Center, Love Pier, Cruise Terminal, as in guys. So kung pupunta kayo ng Pier R2, ayan, pwede nyo na rin itong puntahan kasi accessible lang din siya sa kanilang LRT or tram. Saka ko ngayon sa may guys. Oh, meron pala dito 2nd Street guys. Mura yung bag nila. Check natin. Medical course 1, 2. Pero may sign of usage. Second hand nga, diba? Pero maganda pa din naman yung quality. Michael Kors, eto. Michael Kors pa din. This one. Michael Kors.
1.5. Ito, nasa Atlas. Maganda talaga yung quality. $32,000. Ayun, ang ending, wala kaming nabili sa 2nd Street. Anyway, magja-Japan naman tayo, guys. So, gusto ko talagang puntahan dito sa Dream Mall, yung Net. Net for the win talaga dito sa Taiwan. After Dream Mall ay sumakay kami sa Kaohsiung LRT para mag-explore pa to another spot. Eto nga, while on our way ay nadaanan namin ang Pier R2 Center and Hamasan Railway Park. Napakaganda talagang tingnan ng mga vintage trains at nostalgic vibes. Now arriving. Ang aesthetic ng Kaohsiung. Ayan, we are here at Horli Bakery and Coffee. This is just one station away from Hamasan. So, accessible siya sa LRT Green Line. Grabe. Ang ganda. Tsaka hindi crowded, guys. Tingnan nyo, hindi crowded. This is a cute bakery na puno ng freshly baked breads, cakes, and pastries. Pagkapasok ay makita mo agad ang mga display na mga tinapay na super inviting at ang daming choices. Meron din silang drink options dito, coffee, or milk tea available dito sa Horli Bakery. Do take note pala na cash lang yung tinatanggap nila dito kaya be prepared. And kung mahilig ka sa sweets, or just want to experience local flavors ng Taiwan, Horli Baking is definitely a must-visit spot sa Harbor area. And ang Horli Bakery ay isang train-themed cafe. Pagpasok mo, mararamdaman mo agad ang cozy railway vibe na may vintage train decor at seating na parang train compartments. Pwede kang mag-chill, mag-take ng photos, or mag-enjoy sa cozy train setup. Super relaxing experience na highly recommended ko. Sayang nga lang nung pumunta kami, hindi kami nakabili ng pastries kasi kinulang na kami sa cash. Ganun pa man, napakagandang experience ang mabisita ang Horli Bakery. From here pala, bumalik na kami sa aming hotel sa Sky One Hotel at kinuha na namin ang aming mga luggage. We are done here, guys. Ano alam nyo ba? Cash lang pa sila doon. So, available namin na cash is $200 lang. Kape na lang yung na-order namin. Sasarapan na sana ng food nila. So, bisitahin nyo to, guys. Horli Bakery. Ayan, sobrang lapit lang niya sa LRT Green Line, yung tram. And one station away na lang siya going to Hamasan. So, actually, from here, guys, lakad-lakad na lang kayo kasi sobrang ganda ng scenery dito, park. And grabe, this will be our last itinerary for today kasi pupunta na tayo ng airport. Ayan. 4 PM na kasi, kaya we decided na pumunta na ng airport. And na-decide namin na mag-u-Uber na kami going to the airport kasi mura lang din yung pamasahe and eto lang yung nabayaran namin. Pero guys, if ayaw nyo mag-Uber, napaka-convenient din naman sumakay ng train. We are here at Kaohsiung International Airport, guys. Time check tayo. 4:58 PM. Our flight is 8 PM. So, 3 hours before departure, andito na kami. We are going to check-in counter A. Yan. Yung nabayad pala naman kanina sa Uber is around 350 NTD. Lagay ko dito yung conversion, guys, para may idea kayo. AirAsia pa mo. Exactly 5 PM, guys. Ayan. Marami nang pumipila. Buti na lang hindi ganun kahaba yung pila na nadata namin. So, just check na lang pagdating niyo sa monitor kung saan yung check-in counter ni Cebu Pacific or kung ano yung airline nyo. Bye-bye! Ayan, guys, tapos na kaming mag-check-in and bag drop. Just a reminder lang, guys, na strict talaga sila dito when it comes to your hand carry. Yes. So, ito lang yung hand carry namin, 1 backpack. Tsaka personal bag.
So, yung iba talaga tinitimbang, hinaharang, kaya make sure talaga na ayusin nyo na yung luggage nyo para hindi kayo matagalan dito sa airport. Yan. Time check 5:28 and done na kami. 30 minutes kami doon and now papasok na tayo ng immigration. Let's go. Time check 5:36. Anong oras tayo pumasok doon? Mga 5:30 ata. Sobrang bilis lang ng process, guys. Pagkapasok nyo, i-check nila yung ticket mo. Tapos, pipila ka for the security screening. And then, ayun na, immigration. Wondering, guys, tatak ba? Hindi, automated yung kanina. Sobrang bilis lang. Hindi naman ganun kahaba yung pila. And we are here inside na. 7 p.m. pa naman yung boarding namin. So, we still have some time para mag-refresh, kumain. And yes, let's go! Sana mayroong convenience store, guys. Wala akong pinamili. Ayan, 21, gate 26, gate 24 tayo. Ay, dito pa pala. Oo. Ganda. Ano po, Manila Airport? Gani. So, parang dito, naka-close pa. Pero sobrang ganda ng airport na lang, guys. Ayan. Gusto nyo mag-shopping, pwede mag-shopping dito sa loob. Pwede talaga. Check pa natin dun sa unahan kung anong meron. Before ko makalimutan, traveling back to the Philippines, e-travel arrival QR code lang ang kailangan. And that's it for my 2.5 days here in Kaohsiung. Super chill ng Kaohsiung City, ang daming hidden gems, and grabe, ang dali niyang explore kahit short trip lang. From temples, food trips, night markets, and waterfront spots, Kaohsiung really surprised us. And sana ma-enjoy nyo ang vlog na ito as much as I enjoyed filming it. And kaya naman, if you're planning to visit Taiwan, don't skip Kaohsiung. Promise, worth it talaga ang lugar na ito. And if umabot kayo hanggang dulo ng vlog na ito, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share this video if nakahelp sa inyong itinerary. See you on my next travels, kasamis! Bye, Kaohsiung, and hello again, adventure!